Hi guys! So let's see ano ipapakita sa collective ngayon. Love reading ng collective. Challenge. So sa nakikita ko, medyo na-challenge yung connection niyo ng person mo or ikaw yung medyo challenging dito sa connection. Pero natutuwa ka kasi parang nag-grow ka sa connection nyo, sa love life mo. Ganyan. Parang may ginagawa ka ditong move. Parang nagiging wise ka kahit it's very challenging. Ayan, may visualize ka, may mga iniisip ka. Parang may mga plano kang gustong gawin. Siguro pamilyado kayo ng taong to or para sa in the future, may nakikita akong pagbabago. So, tingnan pa natin. Ano papakita sa love life ng collective. Guys, paalala lang po hindi po lahat na yung makaka-resonate. So, take what resonate and leave what doesn't. And don't forget to hit like and subscribe para updated kayo sa videos na i-upload. And sa mga gusto magpa-private reading, message na lang ako sa Facebook or sa Instagram na sa description box below. Okay, sa nakikita ko dito, iniisip-isip niyo yung person nyo, napapanaginipan nyo. At nakikita ko na may na-manifest ka nito. Pero nai-stress to Parang gusto niya, parang siya, isip bata, or bumabalik siya sa pagkabata, parang kinikilig, ganyan. Pero nai-stress to, hindi to makatulog. Dumadating sa point na nade-depress siya. Or vice versa. So nakikita ko may wish fulfillment dito. Ganyan. Ayan, may nasasaktan tong taong to. Ayan. Ayaw niya makipag-usap. Nag-e-explore pa tong taong to. May conflict. Feeling niya, may kadil kang iba or alam niya may kadil kang iba at nasa malayo. Ayan long distance. Meron isa dito na tahimik lang, parang ayaw makipag-usap, parang nagpapakiisip bata. Yung isa naman, nag-overthink sa'yo. Ayan nasa malayo. Dalawa yung kadil. Oh my gosh. Ang dami mong admirer. Ang dami nagkakagusto sa'yo. Hindi lang dalawa. Or may dalawang kakonektado ka. Pero, marami nagkakagusto sa'yo. Marami silang nanliligaw. Tingnan pa natin. Ay, wait lang. Yung isang kanina. Ay, mapakita sa love reading ng collective. Meron dito isa, tinitiis ka pero hindi ka naman niya matiis, ganun. So, tingnan pa natin. Papakita sa love reading ng collective or connection ng person mo. Parang may nabubuong feelings dito sa isa sa mga kakonektado mo. And, na-stress to kakaisip. Nasasaktan to Ayan Then, oops. Ayan, key. So, sa nakikita ko, siguro katrabaho mo to or na-meet mo sa work, may nakikita akong destiny itong nangyari sa inyo. And very open tong taong to sa'yo or mag-open. And sa nakikita niya, open ka daw sa kanya, ganyan. And parang may hinahanap siyang sagot na gusto niyang malaman, ganun. So, tingnan pa natin. Ay, sorry guys. Ayan, pinatulog ko yung video. Tingnan pa natin. Ano pa pakita sa connection ng person mo? Ayan, so nakikita ko may conflict sa connection nyo.
And baka nga ang nagiging conflict is yung trabaho, masyadong busy yung person mo. And sa nakikita ko, may nangyaring debate sa inyo, may hindi kayo pagkakaintindihan, ganon. Ayan, medyo pagod tong person mo, like physical yung ginagawa niyang trabaho. Kaya siguro medyo challenging yung connection nyo ngayon. Parang trabaho yung kalaban mo. Tingnan pa natin. Ayan, so sa nakikita ka niya, ano to, gandang-ganda to sa'yo. And nag-overthink to pagdating sa'yo. And sa nakikita ka niya as wife material, ganyan. And nakikita ka niya parang hindi ka confident sa sarili mo. Pero maging confident ka daw. Kasi, alam mo yun, parang nakikita ka niya insecure ka eh. So, siguro dapat wag ka ma-insecure. Maging confident ka sa sarili ko, sa sarili mo. Ayan, may nakikita akong gift. Ayan, napapasaya mo tong taong to. At ikaw, sa tigil-tigil mo yung pag-overthink mo, baka bigyan ka niya ng something. At parang surprise, baka magulat ka dito, ganyan. Ayan no. And sa nakikita niya, ay sa gusto niya, private lang, ganon. And parang naano mo to, warm yung energy mo sa kanya. So, natutuwa siya, ganon. Tingnan pa natin, ayusin lang natin. Ipapakita pa sa connection ng person. Connection ng person. Oops! Uhu! See? Yan na naman, lumabas na naman yung Nine of Swords. Ano to, hindi makatulog kakaisip sa'yo. Nagmamatigas siya pero hindi naman kanya matiis. Ganun nga, ayan no. And sa nakikita ko, gusto niya mag-travel papunta sa'yo? Or gusto niya magkita kayo? Magkikita kayo, ganyan. Hindi kanya matiis eh, ayan no. Pero ginagamit mo yung utak mo dito. And sa nakikita ko, very sincere yung, genuine yung intention niya sa'yo. Ayan. Busy lang to sa work. Sa nakikita ko marami tong ginagawa. Ayun, napapakalma mo siya, napapasaya mo siya. Yung sobrang stress niya na sa trabaho, pero parang ikaw yung pahinga niya. Nax. Yung kanta lang na pahinga. Ganun yung nasa sense ko. So, tingnan pa natin. Ano yung papakita sa connection niyo? Schedule. Ayan. So, baka hindi nagtutugma yung schedule nyo or may pinagpaplanuhan to. Parang, ayun nga, parang iso-surprise ka nito. Parang may inaayos siya eh. Ganyan. Or inaantay niya yung magkita kayo. Basta may inaayos siyang schedule eh. Tingnan pa natin. Clarify na eh. Wait lang. Ano pa papakita sa connection ng person mo? Isa lang. Pagkalit mo na siya. Ayan. So, ayan. Komportable tong taong to sa'yo. And sa nakikita ko, nasa-satisfy naman siya sa connection nyo. Ganyan. Ayan. Loss. So, sa nakikita ko, ayaw nitong taong na mawala ka. Kasi, mag-ingat ka lang din kasi baka mamaya parang naging komportable lang siya dahil, alam mo yun, yung convenient, ganyan. So, sa nakikita ko, ayaw nitong mawala ka. Kasi, masasaktan talaga to. Ayan, no. And sa nakikita ko, nag-iingat to na magkamali. Kasi ayaw niyang magalit ka, ganyan. And nakikita ko, medyo may commitment issues tong taong to. So, mag-ingat ka lang din. Ayan, ayaw din niya na ma-involve kayo sa chismis or baka na-involve na kayo sa chismis. Pero sa nakikita ko, mag-usap naman kayo, may reconciliation ako nakikita. Iniisip-isip niya yung memories niyo together, ganon. Next naman. So, tingnan natin. Anong nafe-feel sa'yo nitong taong to? Anong nafe-feel sa'yo nitong taong to? Ano nafe-feel at intention sa'yo?
Wow! Passionate. Hala, uy! Max. Oh my God. So, sa nakikita ko na feel niya sa'yo is, passionate siya sa'yo. Like, very, ano talaga, masaya siya sa connection nyo. And, ginagamit kasi nito yung instinct niya eh. More on, nag-iisip-isip, ganyan. Nakikita ka nga niya, di ba sabi ko kanina, nakikita ka niya as wife material. Sa nakikita ko, very nurturing yung energy mo sa kanya. Like, nasa yun na lahat, ganun. And abundance. Siguro nakikita nito na magiging successful kayo together. May pag-aantay ako nakikita talaga. Nasa malayo ata to. And sa nakikita ko, medyo mabagal lang yung energy niya. Like, yung movement niya. Pero sa nakikita ko, yung intention niya is like, mag-commit sa'yo. Sa nakikita ko, mag-offer to ng commitment sa'yo. Pero like, he or she is taking it slow. Sa nakikita ko, puro communication. Maganda yung communication nyo. Puro communication nakikita ko eh. Ayan o. Ayan, may 4 of 1. So, may happiness ako nakikita. Kung hindi man kayo ikasal, parang magkakaroon ng stability and commitment sa inyo. Ayan o. Nababaitan tayo yung taong to. And sa nakikita ko, mag-aano siya sa'yo. Gagamitan kanya ng charm. So, ayan. Ayan ang nakikita ko. So, tingnan pa natin. Ano pa ang nafe-feel sa'yo ng person mo? Feeling sa'yo ng person mo. Oops. Ay. Kasi ng person. Oh, nag-iipon to ng lakas ng loob. Like, ano siya, he will cross the mountains for you. Parang ganun. Parang open siya sa possibility sa connection nyo. Kung saan papunta, ganyan. OMG, ayan. So, ayan, nag-iipon to ng lakas ng loob. Baka gumawa to ng move. Kinikilig ko. Baka gumawa to ng move sa'yo. At open siya sa possibilities na sa connection nyo. And masaya tong taong to. Nakikita ko may attraction sa inyong dalawa. Magnetic attraction. Ayan. Yan napifeel niya sa'yo. And feeling niya magiging masaya siya sa'yo. Ganyan. And ano to eh. Passionate nga sa'yo. Attracted sa'yo. Pero syempre, you should read between the lines. Follow your intuition. Ayan o, romantic feelings. He or she likes you. Nox. Ayan. So, tingnan natin. Ano pa ang dapat mong malaman sa person mo? Ano pa ang dapat mong malaman sa person mo? Pets. Ayan. So, sa nakikita ko dito, siguro may, ano to eh, inaalagaan. Not necessarily pets, pero baka, ano lang to eh. Ay, hindi naman natin. I-clarify natin ano yung pets. Getting it. Parang may bagong dumating sa buhay, sa kanya na kailangan niyang pagtuunan ng pansin. Yan pa natin. Or baka may pet, ganyan. Ayan. Dapat malaman sa person mo. Uy! O, see? So, nakita ko, parang may nangyari sa kanya or may dumating sa kanya na kailangan niya pagtuunan ng pansin. So, you need to be patient here.
ayun, good things come to those who wait. So, siya, nagiging patient din siya dito sa connection nyo. And nakikita ko na willing siyang i-work out tong connection nyo. More on communication, magko-compromise kayo, forgive, ganyan. And, ayan, find out more information, don't overwork yourself. So, sinasabi dito is, wag ka masyadong mag-dwell dito sa connection. Like, wag mo ibuhos lahat. Wag mo to gawing mundo. Okay? So, ayan. Be patient lang daw. More on communication na ikita ko sa inyo. Tignan natin ano yung message sa'yo ng person mo. Message sa'yo ng person mo. Feel niya. I know I was a distraction from your pain. So, sinasabi dito na parang siya yung tumulong sa'yo na mag-heal. O just being near is intoxicating. Oh my God. Ayan, so, yan ang message niya sa'yo na tinulungan ka niya nung in pain ka, na nag-heal ka, and masaya to nga sa'yo. And siguro mahilig to sa music or nag-music to, iniisip-isip ka niya while listening sa music. Ayan, no, we will be together again. I remember every detail of that day. So, ayan, so naalala ka niya, maging patient ka lang at siya din nagiging patient. Okay, so tingnan natin ano yung possible na outcome nitong connection nyo. Possible outcome ng connection nyo. Wow, stability talaga. Uy! Wait lang. Dami. Okay, so nakikita ko dito yung possible outcome is magkakaroon kayo ng stability. Yun nga, more communication and travel. So nakikita ko mag-share kayo ng mga bagong ideas sa isa't isa. Pero, hinay-hinay lang kasi baka magkaroon ng conflict, tsaka, disagreements. Pero sa nakikita ko, ay, magkalayo kayo eh. Magkalayo kayo. Ayan, may success o may victory. So, may pag-travel and nakikita ko na parang kung may mga magiging disagreements kayo in the future, maayos nyo naman to. Like, mapuputol yung blockages nyo. So, siguro may communication kayo. Ano ba yung dapat nyong baguhin or what? Yung mga wants and needs and yung mga ayaw nyo. And sa nakikita ko, magiging successful to. May victory ako nakikita sa inyo. Ayan o. Maraming nagkakagusto sa iyo. At siya sa kanya din. So, ayun lang. So, tingnan pa natin. Message sa'yo ni Universe. Message sa'yo ni Universe. Message sa'yo ni Universe. Spirit says to have more faith and trust. So, ayan. Trust the universe and have faith. Yes, to your question. Wow. Yes daw, girl or boy. Ayan, so. Ano yung message in the universe? You need to stay empowered and take ownership of your life. So, ayan. So, stay grounded and wag ka magbabase sa yung decision mo base sa ibang tao, kundi sarili mo lang. Ganon. So, kahit ito, yung mga tarot, nasa iyo pa rin naman yung decision yan. Diba? Tignan natin. Advice ni Universe for you. Advice ni Universe para sa'yo. Surround yourself with love. So, ayan, maging positive ka lang. Samahan mo yung mga taong mga positive sa buhay, yung mahalang buhay, ganun. Lumayo ka sa negativity kasi magkakaroon kayo ng low vibration frequency. So, pangit yun.
Something lovely will go from this. Ayan o. May mabubuong maganda daw dyan sa connection nyo ng person mo or sa'yo. So, maging patient ka lang. Stay grounded. Maging ano kayo. Vibrate higher. Sabihin natin. Isip kayo ng tanong. Tingnan natin kung ano ang sagot ni universe. Reconsider. So, ayan. So, may re-reconsider ka or siya yung may re-reconsider or ito yung sagot sa tanong mo. Ayun lang guys. Maraming salamat!